sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandro. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong August 15, 2024. And for today, we are going to continue our weekly theme of full armor of God. Ito po yung mga pieces of armor na ibinabahagi sa atin ng ating Panginoon upang maging handa tayong harapin yung mga pagsubok sa buhay, yung mga maaaring makapagpasira sa ating pananampalataya sa Panginoon, no? And for today, we are going to talk about the Shield of Faith. Nakakatawa lang kasi makikita natin yung Shield of Faith sa Ephesians chapter 6, verse 16. And if we remember, lahat po ng mga previous topics natin about sa full armor of God is nanggaling din sa Ephesians chapter 6. Talagang yung chapter na to is nagpapahiwatig sa atin ng full armor of God. Kumbaga dito nakalagay yung contents na maaaring maging proteksyon natin para sa mga masasamang forces sa mundong ito, no? So, makikita po nga natin sa Ephesians chapter 6 verse 16. In all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Sa Tagalog, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng Diablo. So, kaya po dito ginamit yung analogy ng flaming darts dahil nung mga kapanahunan nito is yung isa sa mga pinaka-effective at pinaka-ginagamit na sandata ng mga tao is yung flaming darts, no? Kaya nga effective yung shields at that time, lalo na yung mga rectangular shields na ginagamit ng mga Romano kasi yun ay gawa sa leather. And ang ginagawa nila bago sila sumabak sa laban, binabasa nila yung leather na yun upang hindi maging effective yung mga flaming darts ng kalaban, no? So, ano nga bang mga mapupulot nating teachings dito? Unang-una, Christians are both offensive and defensive. Hindi lang po tayo puro atake sa mga evil forces, no? At hindi lang din naman tayo puro defensa. It's it's a balance of both. Hindi pa pwedeng puro lang tayo laban sa masama pero hindi natin pinoprotektahan yung sarili natin sa mga kasamaan. Sabihin na natin lumalaban ka nga, no? You are on offensive. Pero maapektuhan ka naman ng mga masasamang salita at ng deception ni Satan kasi nga wala kang focus sa defense. And that's bad. Pero at the same time, kung puro ka naman defense at hindi ka umaatake upang ma-extinguish yung mga flames ni Satan, there will come a point na hindi mo na kayang depensahan yung sarili mo kasi puro ka lang defense, no? And yung atake kasi ni Satan, ano yan over time, lumalakas, dumarami, no? So, we need to extinguish the flame that he has brought upon this world. So, let's both be offensive and defensive. Pangalawa po, Satan's flaming arrows include deception. Tulad nga ng sinabi ko kanina is yung laganap, yung flaming arrows sa kapanahunang ito, no? And ito yung ginamit na analogy patungkol sa atake ni Satan sa mga tao upang sila magkasala, no? Marami pong binanggit si Pastor Russell ng mga top 5 deceptions of Satan. Unang-una is yung doubt. Na kung saan tinatanong niya sa mga tao na did God really say? Kumbaga, he's putting this confusion in our minds na talaga bang pinagbabawalan ka ng Diyos sa ganyan? Talaga bang sinabi ng Diyos yan? Talaga bang utos ng Diyos yan? Kumbaga, he's making us not he's making us doubt. Pangalawa, wealth. Material things make you happy. Yun yung gustong isipin. Yun yung gustong ipaintindi sa'yo ni Satan. Na gusto niyang isipin mo na yung mga material na bagay sa mundong ito is mas nakakabuti sa'yo kaysa sa mga bagay na ino-offer ng Panginoon. That's not true, no? That's the opposite, actually, no? Yung mga materialistic things, ano yan temporary lang. Kumbaga mawawala after a certain period of time. Pero yung mga biyaya ng Panginoon, nandyan yan. Hindi yan mawawala as long as you remain faithful and loyal towards Him, no? Pangatlo, flesh. Worldly pleasure is better. Gustong iparamdam sa'yo ni Satan na
kailangan mo tong gawin. Gawin mo to kasi masarap to sa pakiramdam. Gawin mo to kasi yun yung magbibigay sa'yo ng pleasure, no? Pero, let's not fail to realize and let's be aware na yung worldly pleasure na yun, bahalang araw, pag nawala ka na, hindi mo na mararamdaman ulit yun eh. Kumbaga, the worldly pleasure is only for this lifetime. After that, there's nothing na. You can't experience that once you're dead. Pero, yung pleasure at yung content, no, not pleasure, yung contentment at peace na binibigay ng Panginoon is never ending. It's everlasting. Pangapat, pride. Bukod po sa mga doubts, sa wealth, sa flesh, dinideceive din tayo ni Satan pagdating sa ating pride. So, sinasabi niya na follow your heart, do whatever you like, no? Never mind God's word, never mind God's commandments, never mind God's teachings, kung ano yung mga utos niya. Kalimutan mo daw yun. You should just follow your heart. That's not correct, no? Kasi, although mabango pakinggan yung follow your heart, no? It feels like such a passionate and poetic thing to say. Pero, it's something that will lead us into a dark path. Most of our sins are derived from the heart. Ito yung natutunan ko nung mga previous devotions natin. And kapag sinundan po natin yung ating heart, talagang hindi natin may iwasan yung sin kasi nandun na yun eh. It is in our nature, no. So we should not follow our heart all the way. We should follow God instead, no. We should follow his teachings, his word, his commandment. And last po sa top 5 deceptions of Satan is yung self-centeredness. Na kumbaga pinapaniwala niya na life is all about you. No, life is not all about you. Life is all about God. Life is given by God. Yung buhay mo ibinigay ni Panginoon at niligtas niya ito. Even though you have sinned against Him, even though you have disobeyed His word, He still forgives us consistently, never ending. And that's such a thing that we should never forget, so that we will not think that life is all about us, because life is not all about us. No, life is all about serving God, and yun po yung dapat nating alalahanin. So yun po yung mga top 5 deceptions of Satan, no. Kaya nga sinabi rito na Satan's flaming arrows include deception, kasi marami talaga siyang ginagamit upang manlinlang tayo, upang may mga masabi tayo or magawa tayong hindi naaayon sa plano ng Panginoon. And that's something that we should avoid. Pangatlo, the shield of faith is complete trust in God. Ano nga ba tong shield of faith na binanggit natin, no? Ito yung tunay, unbreakable na pagtitiwala sa Panginoon at sa kanyang plano at sa kanyang kagustuhan, no? It's believing that God is there for you and God will prosper you. He will not let you be led astray. Kasi yan ang ating Panginoon. Siya'y mahabag. So, paano nga ba natin malalabanan yung deception ng flaming arrows ni Satan? No? Unang-una, be both offensive and defensive. Kalabanin mo si Satan. At the same time, protektahan mo yung sarili mo. Pangalawa, fight deception with faith. Maraming gagawin yung kalaban upang malinlang ka. Pero yung mga panlilinlang na yun, wala yun kapag meron kang faith kay God. Kung meron kang full trust sa Kanya. Complete. Concrete. Kapag meron kang pagtitiwala na yung Panginoon ay nandyan para sa'yo. Na hindi Kanya pababayaan. Na nandyan siya para pagbutihin ka. You will not be swayed by the enemy. Kasi you know that God is with you. And lastly po, practice trusting God completely. It's not something that will happen overnight. It's not something that will probably happen in just a week. It's a step-by-step process that takes a long time. Lalong-lalo na kung kakasimula mo pa lang. Pero ang maganda is you, everyday, work a step towards the right direction. Hindi yung hahayaan mo lang maging stagnant yung trust mo. Dapat yung trust mo kada araw lumalaki, lumalaganap. And there will come a point na you completely trust God. And that's the point that you should be proud as a Christian, no? So yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat po sa pakikinig.
pagpalain po tayong lahat. Let us all give glory to God.